magtatanong kung mahigpit ba sila sa check-in and hand carry. Hand carry pala, hindi pala check-in. So yan guys, pauwi na kami. Dun pa din sa dati. It's already 6 a.m. Okay. Iniwan lang namin yung susi ng Airbnb doon sa ano. Hindi ko matuloy-tuloy, di ba? Masyado maraming ginagawa. Well, it's 6 a.m. Papunta na kami ng para makasakay kami pa airport. So, iniwan lang namin yung mga susi and other things doon sa Airbnb namin. Then, yan pa naman yung ano namin, aming flight. Kaso, syempre, mahirap mga pa kasi ibang airport na to. May 3 silang luggage, may 2. Na-check-in ko na din yan kagabi. After ng New Year's Eve, dumiretso na kami ng accommodation. Nakikita nyo naman yung sa video na nilagari na namin yung pag-commute para makapagpahinga. Ayun, kahit papaano nakapagpahinga kami. Anong oras ko na din naman sila ginising para medyo at least makabawi-bawi kami. Kung hindi kami natulog, baka bangag kami ngayon. Medyo malayo-layo pa yung lalakarin namin. Yung mga malalakas na tao. Ayan, masyado na silang malalakas para sa mundo ng mga tao. Disney Princess, sige. Mga alipin. Ito yung mga luggage ko. Meron pang isa. Oo, nagulat ako. Mga alipin sa gigilid. Ayan. Tamang buhat. Nag-check ako sa Klook ng transfer. Ang mahal. Aabutin kami ng 5,000 from accommodation to airport. So, dito na kami maglo-load sa mismong metro station. Di ba sinasabi ko, madali lang naman talaga yung transportation system dito sa Taiwan. Yes. Kaso, syempre kami, pagod, puyat. So, yung kagabi namin, medyo disaster. Lalo yung hinanap namin yung Sun Yat-sen, hindi namin talaga siya nakita. Mga pagod na din kami. Hindi na kami makapag-isip ng maayos. B2M coin. Okay. Ayun ang mga puyat, mga pagod. 6:48 a.m. So, ang target namin, mga 7, nandun na kami sa airport. Quarter na wala pa kami. Parang 1 hour ata ang biyahe from here to airport. Pero check natin. Di ko din kasi pa na-check dahil yung na-search ko is from accommodation to airport na travel. Parang aabutin ng 1 hour. Maglo-load na lang kami ng EC card. Sasaktuhan na lang namin kasi 150 lang naman yung kailangan. From airport, from main station to airport. Card vending machine. Available balance 110. Transaction cancel. So, hindi pala nagsusukli dito guys sa mismong vending machine. Hanap tayo ng information center. Meron, kaso kailangan nating pumasok. Sige. Okay. So, ayan. Let's try. Papaloadan natin siya. Hi, good morning. Can we reload EC card here? What's the minimum amount? Anything. So, 110? 40? 40. Yeah. Is that enough amount to get to the airport? Okay. It's already enough. Shishi. You don't have to. Oh, okay. So what's the fare? 150. 150, okay. So, eto okay na to. Buti na lang, doon na kami nagtanong. Nakapasok na kami guys Kasi doon sa mismong machine is hindi siya nagsusukli. Then, ang minimum amount is 100 NTD. Kaso ito, may laman to na 110. So, ayaw naman namin ng i-load pa ng sobra. Kaya ginawa namin, pumasok na kami dito. Punta kami dito sa may information. Tapos, nagtanong na lang ako if kaya naming mag-load ng
enough amount lang to get to the airport. So, ayun, meron na kami. Kasi di ba nawalan ako ng EC card? Ang laman ng EC card na nawala is 250. So, in peso, parang nasa 400 plus din yun, sayang. Etong card binili ko, 100 NTD plus yung laman, 100. So, naka 200 na ako dito. So, Terminal 2 nakalagay. Ano, Express Train to Terminal 2. Ito, so 12, A12, bababa tayong A12. Okay. So, bababa kami ng A12. Yan. First time ko makaamoy na medyo hindi kaaya-aya dito. Yan. A1 kami ngayon. Next naming station na bababaan. Ay, wala pala sa camera, sorry. A12. Ayan. Medyo madami ng tao, guys. Kahit parang first ano to eh, no? First station to eh. Siguro dun sa banda dun may mga upuan. Dito nga pala sa train nila. Ayan o. May lagayan sila ng luggage. So kung marami kayong gamit, dito sa malapit sa may pintuan, pwede nyo ilagay yung luggage nyo. Tapos hanap na kayo ng upuan. Lalo kung malayo pa naman. Katulad namin, sa may Taipei Main Station pa kami nang galing. So naglagay muna kami dito kasi A12 pa naman kami. Yung Taipei Main Station, A1, diba? Medyo matagal-tagal pa. Kaya, pwede sila. Very traveler-friendly ang kanilang atake sa train nila. Taas namin, guys. Yan, dito na kami sa airport, guys. Si Jen. 7:37 a.m. 7, 8, 9, 10. At least medyo maaga pa din tayo ng 3 hours. Nandito na tayo. Yay! Sakto, buti dun tayo sa information. Yung EC card pala namin, 2038 pa yung expiration. And wala kaming naiwan na balance. Yung pala magandang gawin. Kasi ang na-withdraw namin is parang nasa 10,000 sa kanya, 10,000 NTD sa akin, 5,000. So, meron kami 15,000 NTD na pocket money. That's, naghiram kami dito sa kanila ng 1,500 kasi nag-short na kami. Pero sila, sobra-sobra kasi yung nila. Kasi mag-withdraw kami, sa kanila lang kami kumuha. So, parang total of 16,500 NTD yung nagastos namin dito. So, may natira kami ditong 500 NTD. Pero yung barya, pwede na namin yun kasi sa experience niya, actually, nakapag-China na kasi siya. Nahirapan kami magpapalit ng mga maliliit na denomination na pera. Kaya hanggat maaari, sinispend na namin yung mga maliliit na value. Ito na kami mag-aayos, wala pa kaming e-travel. Counter 12, 1, 2, 3. So counter 12 kami, guys. Ay, Diyos ko, apakalayo pala namin. Nandito kami sa counter 1. Pupunta kami ng counter 12. Kayang-kaya mo magtipid dito sa Taiwan, kayang-kaya mo mag-travel kung matipid ka talaga, katulad namin. Mostly, yung pera namin, 16,500. Yung parang half nun is galing sa tour. Binigay namin sa tour. So, may 8,500 kami na naging pocket money. So, meron pa kami doon tira ditong 500. So, 8,000 yung naging, namin, budget talaga namin. Ano lang yun, pagkain. Tapos, sobrang konti lang ng pasalubong. Baggage drop pa lang to. Hanggang doon. So, it's 7:30. 7:30, 8, 9. Dito nga. May isang linya pero priority lane siya. Pila na kami. And gagawa muna kami ng e-gov natin, guys. Ang galing, guys. Nga pala, nung nakaraan, kasi, di ba, nag-add ako ng check-in baggage. Gamit ko is credit card. Tapos, nung mag-clear na ako sa payment, sabi ko, medyo nagpanic ako ng very light. Sabi ko, hala, shit, nga pala, kailangan ng OTP. Syempre, nasa akin yung SIM, di ba? Sabi ko, paano kung wala namang option to, na i-change sa email para ma-receive yung OTP ko. Then, ayun, naka-receive naman ako. Halata mo, ngayon lang ulit lumabas ng bansa. Ang galing lang. Pero sabi naman nito, makaka-receive ka pa din naman ng text. Ang galing, no? Amazing. Gawa tayo ng e-gov natin, guys. E-gov. Congratulations!
Grabe. Kala ko 3 lang niyo, parang 4 na yung maleta niyo. So, ayan guys. Nag-baggage ako ngayon. Buti meron dito sa gilid. Ang hand carry ko lang, ito lang naman. So, ito is 3 kilo. Saktong 3 kilo. Okay guys, since ang haba ng pila, nag-online check-in na kami dito. Ano ba tawag dyan, Kim? Kiosk. Yan, dyan. Ipiniprint sila doon. May baggage, di ba kami? Haba ng pila, anong oras na. Ngayon, dapat magla-luggage lang ako. Doon na sana kami mag-check-in. Kaso, hindi ka pala makaka-print nito kapag hindi ka pa nakapag-check-in. So, nag-check-in muna ako. Kinailangan ko yung passport para ma-scan nila. Then, in-input ko lang yung details. Mostly yung mismong reference number lang yung nilagay ko. Then, ayun, proceed lang ng proceed. Then, after nakapag-check-in na ako, nakapag-print na rin kami ng boarding pass namin. So, ayan, ito na. Hindi na namin ikididikit, sila na lang magdikit. Sa mga magtatanong kung mahigpit ba sila sa check-in and hand carry. Hand carry pala, hindi pala check-in. Yes, nakita namin. Tinitimbang pati yung mga dala. Kung sakto lang yung dala namin, hand carry namin. Pero itong kasama namin kasi, yung maleta niya at yung kanyang hand carry is, parehas niyan palang hand carry, sorry. Pero yung dala-dala niya na shoulder bag, ang magtototal ng 9 something. Pero kasi yung shoulder bag niya, mayroong laptop. So try namin na i-ano niya, yayakapin niya para lalabas niya yung laptop niya para madedeclare as electronic. Kaya ayusin yung mabuti. Buti kami nag-add na kami ng check-in baggage namin kahapon. Talagang... Buti di natin dinikat sila. Sila yung pinapatimbang nila yung mga gamit. Lahat. So, ito kami sa 3. Okay, nagsobra siya 9.4. Kunin mo na lang kayo. Kinuha mo na lang. Oo nga eh. Ano sabi? Ano yun? Yung baggage. Wow! Niya saka yung hand carry niya na shoulder bag. Nag-total ng 9.4. Pero ang solusyon ni ate, re-check-in na lang yung kanyang luggage. Iniwan na lang yung kanyang hand carry. Parang 24 yung check-in pero siya umabot ng 20 yung kanyang luggage. 20 point something. Pero alam ko di naman sila masyadong mahigpit sa mga point something eh. Naka-free check-in si bakla. Wala nang dala. It's already 8:29. 10:30. 10:30 ang aming flight. Hindi ko alam kung anong boarding time namin. Baka di na kami makakain. Let's see. Hand carry muna. 12.6 lang. Yeah. Kaya naka 12.6 lang kami. Kasi ito na yung bag. Dala kami. Meron pa kayo lumabas. Yan na yung pinrint namin. Siya na yung naglagay. Bag. Hand carry. Yeah. Okay. Thank you so much. Check-in luggage ko is umabot lang ng, diba, 10? Hindi. Naka-check-in ako eh. Okay. Sila yung maglalagay guys ha. Kaya wag niyong ilalagay. Hayaan niyo lang sila. Huwag na tayo magbida-bida. Okay. We're going na. We're done with the check-in and baggage drop. So now, may make sure lang namin na nakadaan kami ng ating security. Boarding time is 9:45. Yung dilaw. Hindi nakadaan eh natin. Oo. Tax. Clear. Okay. Whew! Oh my God. Ay, sishe. So, departure. Ang haba pa din ng pila. What is this? Pagpasok namin ng boarding gate, may pila sa mga departure. So, dito kami itinuro nung nag-a-assist. Kaya, tamang lang kayo, tingin lang kayo sa mga nag-a-assist kasi i-assist naman talaga nila kayo. Pag nakikita nila medyo nawawala kayo. Kinawayan pa nga ako kasi sabi ko, nasa na yung mukha ko parang clueless. Makikita nyo naman. Tapos may nagturo sa akin na
matanda na naka-uniform ng pang-airport. Nandito nga daw. So, ayan. May nagko-control din doon. Ayun. Siguro pag nakikita niya masyadong puno na sa kabilang line, dito na niyang pinapapunta. So far, mabilis naman ang ikot. Sana hanggang sa loob kasi it's already 8:37. May 1 hour pa kami para makahabol sa boarding time. 8:37. Boarding time, 9:45. Di namin alam kung gaano kabilis dito sa loob, pero kung mabilis lang, about mga 20 minutes, baka makatambay pa kami kasi 9:50 pa naman. Meron pa kaming 1 hour. Maba pa ng pila, guys. So, yan. Pero tuloy-tuloy naman yung pila so far. Medyo nagtagal lang kami doon sa may baggage drop. Pero dito, mas tuloy-tuloy na kasi halos wala nang dala yung mga tao. Yung akin nga pala, hindi niya nakinilo. Parang tinanong lang nung mismong FA. Is this only your bag? Sabi niya gano'n. Sabi ko, yeah. Tapos dinagyan niya lang ng ganito. Oh. Ito. Taipei. Hindi na niya tinignan masyado yung laman or yung timbang. Kasi sakto lang naman tong 3 kilo. Tapos, yun nga yung sa kasama ko. Luggage at saka yung shoulder bag. Tapos, combined kilo niya is 9.4. Ngayon, hindi sobra, di ba? Tapos sinabi nung kaibigan ko na I have laptop. Tapos nag-isip yung FA. Okay, we need to check in. Tapos tinanong nung friend ko kung free. Tapos buti na lang free. So naka-free siya ng check-in. Kasi yung check-in niya, yung luggage niya alone is only 5 point something. Then yung shoulder bag niya is 4 point something. May laptop. Nung sinabi niya na may laptop, ayun, sinabi, sige, i-check-in natin yung luggage. Dala niya na lang yung shoulder bag. Naka-free siya. But, hindi ko nire-recommend na gawin niyo yun. Kasi hindi naman natin sure kung same scenario yung mangyayari sa inyo. Baka mamaya, magdala kayo ng parehas na tapos sisihin niyo ako. Pag napanood niyo tong vlog ko na, sabi niya, makaka-free check-in kami. Sinwerte lang siguro yung friend ko. May sinabi pa daw kasi sing FA, hindi niya na naintindihan. Kasi pagkasabing free, nag-go na siya. Diba gano'n naman tayo? Basta free. Basta free go. Huwag niyong gagawin yun, baka mamaya sabihin niyo, may napanood akong vlog nag-free check-in siya No. Kasi kami, mas maganda na yung nakapag-check-in ka na. Kasi ang balak namin, in case na mag-over siya, ang gagawin namin, tatanggalin niya yung laptop, paabot niya sa akin. Kasi ang dala ko lang naman is alone shoulder bag. So, possible pa na pumasok, di ba? Ganun talaga. Kaya nilakasan na lang, pag malakas yung loob namin pumunta doon, since yung part ko naman is may kulang pa ako. Naka-3 lang ako. Wag ganun nangyari Pero mas maganda, pag uwi nyo, mag-online, mag-add na kayo ng baggage. Para hindi na kayo kakaba-kaba. Binadgetan nyo na nga, di sama nyo na yung baggage, lalo kung namili kayo. Kami kasi namili, tapos yung arrival namin dito talaga is may sobra talaga yung dala-dala ko. Akin, ito akin. Okay. So, in-scan lang, hindi ko pala na meron pa dito isa. Okay. So, nandito na tayo sa X-ray area. In-scan niya. After nyo doon, lalabas kayo dito sa may X-ray, tapos i-X-ray na nila yung bag. Kung mabilis naman, Tingin ko mabilis naman after ng X-ray. Kung walang something sa mga bag, okay siya. Please take off your coat, belt, and hat. Ayan. Okay guys, we're done na sa X-ray and immigration. Sobrang bilis lang ng immigration, guys. Parang in-scan lang yung ID namin, then pak. Yung akin ang tagal basahin, kaya nakatatlong ganun ako. Pak. Ayaw siguro sabi niya, parang ngayon lang ito lumabas ng bansa. Hindi pwede itong pumasok ng ganun lang. Kailangan natin Kailangan natin harangin. Done na kami and it's already 8:54. Ang boarding namin is 9:45. Tama ba? 9:45. Almost. Meron pa kaming 30 minutes kung gusto namin kumain. Pero maganda hanapin muna natin yung boarding gate, no? Para sure. So, ang aming boarding gate is B3. Yung mga barya namin, dinonate na lang namin. So, para wala na kaming dala. Pasok na naman. Magiging alipin na naman tayo ng salapi. Mag-iipon na naman tayo. Meron kaming isa pang travel, guys. Wait nyo lang.
Kami-kami na naman yung magkasama. Tapos may kasama na kami, bagong recruit sa mga gastador. Ubusan ng pera. May nirecruit kami na isa. Mga couple din sila. Kumagat sila sa aming budol. Kaya next travel namin. Sana nanonood pa din kayo. Naging travel vlog na to, no? Ay, yung bahay ko, hintayin nyo guys. Kasi patapos na siya. At isa pa guys, dito sa Taipei, hindi ka mamamblema sa kanilang comfort room. Kasi every tourist spot, every public, parang public buildings, mga ganun, establishments, may mga libreng, CR, nakakatuwa. Although, wala pa naman ako nakita talagang CR na sobrang dumi dito. Pero, may amoy, stinky siya kasi syempre, lalo kung yung volume ng tao nandun lang. Mostly, ang pinakamabahong na amoy ko na CR is yung doon sa Shifen, yung Family Mart sa Shifen, baho. Talagang nanunuot sa ilong ko yung, hindi na ako nag-CR doon. Pero the rest, talagang sabi ko nga, hindi ka magkakasakit ng dito. Hindi magkakasakit sa kidney. Hindi ka magpipigil kasi anywhere you go, may CR. O yung mga barya nyo, pwede nyo gamitin dyan. Magbe-vendo machine kayo. Ito na yung airport. No? Sobrang haba ng lakaran, guys. Ayan. Pinaka first day namin, yun talaga yung sobrang lamig. Nag 10 degrees. Pero may feels like pa yun. Kaya yung feeling namin nun, ang sakit na sa likod ng lamig niya. Pero after that, nung second day namin, third day, fourth day, sisiw na lang. Kaya nga, naisip namin, nakita namin kahapon, 13 degrees. Ito na yan. Parang, ito na ba yung 13 degrees? Ganun na kami kalakas. Feeling ko, hindi na kami para sa mundo ng mga tao. Charot. Ayun, B3. Uy, B, may massage chair. Kaso puno, 4, sakto. May massage chair. Libre ata. Ay, hindi. May bayad. Libre. Ay, hindi pala massage chair. Ba yan? Fake news ako. Ayun, may kala ko massage chair. Ito na yung B3, guys. Nandito na ako. Ano naman ang so, wasted. Ganun na ako wasted. Ayan ang B3, oh. Cebu Pacific PUBG 13, 1030. Ito. Melon bread. Melon. Okay, guys. Boarding na kami. Ito, nandito na kami sa Manila. Sa may arrivals na kami. Nakapag-fill up na kami ng e-travel. Kasi may e-travel papunta at pauwi. So, tapos na kami doon. Sabi, dadaan pa doon na immigration. Sabi nito, ito na yung akin. Yung color, yellow. Ngayon, magbubok na kami ng Grab. Tapos pupunta kami dun sa bagong terminal ng Grab dito sa Terminal 3. Kasi hindi na kami magpapawait doon. Basta may bagong terminal na sila. Nabalitaan nyo naman siguro yun, di ba? So ngayon, check natin kung saan siya banda. May natira kaming pera, gusto naming papalit. Kasi sayang naman. 700 sa kanila, 500 sa amin. Guys, naalala nyo gumawa tayo ng e-travel, yung pabalik. After mo palang makuha yung baggage mo, punta ka dun sa customs and i-access ka nila yung QR code ng iyong e-travel. Welcome to the Philippines! Matatry namin ipapalit. Tignan natin kung magkano. Magkano kaya? 1.5 daw ngayon ang balitan eh. Pero ano yan from NTD to peso. Ang palitan namin from peso to NTD is nasa 1.73 something. Tapos ngayon, nung ibabalik na namin yung NTD to peso, nasa 1.5 na lang siya. So, talo ng 300 plus. Guys, nandito kami naghihintay sa my Grab pick-up point. Yan. May mga pick-up point sila. 8:12, ganyan, 8:11. Kung hindi naman kayo sanay mag-book ng Grab, meron naman doon sa loob, pwede kayo magpa-assist. Okay din, medyo mas organized siya. Okay, balik na Pilipinas. Traffic na naman po tayo. Click nyo na yan! Click nyo na! Thank you for watching. Subscribe for more videos.
May tinapay kayo, Fred. Pwede nyo ako. Oh!